Isang mapagpalang araw po sa bawat isa at mapagpalang Pasko. Ayan. Pasko, Pasko. Pasko na namang muli dahil malapit na po ang December 25 at alam naman natin na bilang mga anak ng Diyos, mga mananampalataya, tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay, ay tayo po ay nagsa-celebrate ng Christmas. Bagamat yan po ay pinagtatalunan kung ano talagang date. Pero para sa akin po, ang pinakamahalaga ay yung celebration na talagang totoong mayroong pong Mesiyas na isinilang. Ano? At ayan, at bago ho tayo magpunta sa atin pong pagninilay-nilay at pagnilay-nilayan ng salita ng Diyos, siyempre, saan ba manggagaling ang ating pagninilay-nilayan, mga kapatid? Mga kapatid na nandyan sa iba't ibang bansa, nasa iba't ibang panig ng Pilipinas, ay samahan niyo po ako, basahin po natin ang Luke chapter 2 verse 8 hanggang doon po sa 11. Ang sabi dito ay, "The night there were shepherds staying in the fields nearby, guarding their flocks of sheep. Suddenly, an angel of the Lord appeared among them, and the radiance of the Lord's glory surrounded them. They were terrified. But the angel reassured them, 'Don't be afraid,' he said. 'I bring you good news that will bring great joy to all people. The Savior, yes, the Messiah, the Lord, has been born today in Bethlehem, the city of David." Hallelujah! Praise God! Isang katotohanan na naganap 2,000 taon ng mahigit ang nakararaan nung ang tagapagligtas, ang manunubos, ay dumating. Tayo po'y manalangin. Humihiling po tayo sa banal na Espiritu na ng pangunguna sa bawat isa, sa atin pong mga tagapanood, at sa bawat isang nakasubaybay, maging ito man ay replay sa inyo, hindi po aksidente, na makasama kayo sa palatuntunang ito ng divine connection. At ito po ay ating idinudulog sa Panginoon na mabuksan ang ating spiritual eyes, spiritual ears ng salita ng Diyos upang tayo ay mapagpala at magamit ang ating buhay sa mga huling araw na ito. Amen and amen. Again, welcome sa atin pong divine connection na kung saan nga ay na-connect lang tayo sa Diyos sa pamamagitan nga ng ating Panginoong Hesus na dumating noong unang Pasko. Kapatid, ano ba ang dulot sa atin ng Pasko? Alam nyo, sa iba, dahil po sa tindi ng kahirapan, halimbawa, ang Pasko sa kanila ay parang mayroong dulot na pressure. Kasi kinakailangan nilang maghanda, wala namang panghanda, or pangregalo, wala namang pangregalo, or ang iba, ang dulot ay dalamhati dahil naghihintay ng regalo, wala namang nung mga nakaraang Pasko walang nagregalo, hanggang ngayon naghihintay, baka walang magregalo. Ang iba po ay pwedeng December 25 ay ang mga kamag-anak nasa hospitals, or may mga pagsubok na dinaranas sa buhay, ano? Dahil siyempre sa daigdig na ito, habang tayo narito, ay meron pong mga kapighatian, hindi po mawawala iyan, ano? Mula noong ang tao nga ay nahulog sa kasalanan dahil sa panunukso ng dyablo doon sa Garden ng Eden, ay naranasan na po natin ng tao ang iba't ibang kadalamhatian sa buhay, at maging ang nagbabantang impyerno, ano, sa mga taong hindi
nais magpasakop sa mga palatuntunan ng Diyos at sa mga itinakda ng Panginoon na pagliligtas. Subalit, nais ko pong ipabatid muli sa ating pagninilay-nilay sa binasa natin na kung ating pong lilimiin or pagtunay na pagbubulay-bulayan at maipahiwatig sa atin ng banal na Espiritu ang totoong diwa ng Pasko, mapapansin po natin na dito po sa verse 10 kasi ang mga shepherds or ang mga pastol ng panahon na yon, sila yung nagpapastol ng tupa, sila po yung mga tinatawag na parang outcast sa lipunan ng panahon na yon, kasi sila po yung mahihirap ng panahon na yon, mga pastol lamang ng tupa. At marahil yung damdam nila ay iniisip din nila, kailan ba tayo matatapos itong pagpapastol natin? Medyo makakaangat-angat naman sa buhay. Parang ito ay marahil ay walang kagalakan na nga sa buhay dahil sila ay parang, kumbaga sa ating panahon, mga taong api-apihan sa lipunan. Ano po? Pero minarapat ng Diyos na sa pagdating ng tagapagligtas ng Mesiyas ay doon sa kanilang kalagitnaan, ay nagpahayag ang Panginoon ng ganito. Abang sila nga ay gumugwardya sa kanilang mga tupa, nagpapastol ng tupa nung panahon na yon, ay walang ano-ano. Ang sabi po ng verse 9, Luke chapter 2 verse 9, di kaginsa-ginsa, suddenly, ay meron pong anghel na nagpakita sa kanila at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay kasama ng mga anghel na iyon at sila po'y nahintakutan. They were terrified. Sila'y nahintakutan. Subalit sinabi ng anghel, but the angel reassured them, huwag kayong matakot. Wow! Sinabi ng anghel, bakit? I bring you good news that will bring great joy to all the people. Alam nyo, ang Pasko pala, ang diwa nito, ang pagdating ng Panginoong Hesus, ay hindi po ito talagang minsan natatakot tayo sa buhay, pero sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot sapagkat may napakagandang balita. Anong magandang balitang ito? Ito ay magbibigay ng joy, joy to the world. Kaya nga meron pong joy to the world, the Lord has come. Talagang I bring you good news that will bring great joy to all the people. Kung atin lamang pong tunay na malilirip o mauunawaan at nawa nga sa ating pag-uusap nito, maunawaan po natin. Bakit po ang Pasko, ang unang Pasko, ay ang sinabi ng anghel ay may dalang dakilang kagalakan, great joy, dakilang kagalakan sa mga tao. Kung maunawaan po natin to, and I pray and I hope and pray na maunawaan po natin to, na yes, pwede pong magbigay ng kagalakan ang mga bagay ng mundo. Ang salapi ay pwedeng pambili natin para tayo ay, yes, maging happy. Diba? Sabi nga ay, happy-happy. Ngayong Pasko, maraming pagkain, may hamon, may queso de bola, may, kasi nga po ang Pasko ay naging talagang very commercialized, commercialized, at yung commercialism, pag Christmas ay kitang-kita po natin, napakadami ng sales, ay kahit na sales, kung walang pambili, ay paano magkakaroon ng magiging happy-happy ang mga tao. Subalit, pwedeng napakasimple lamang po ng ating buhay. Subalit mga magulang at kapatid, kung ang Mesiyas, the Savior, sabi po ng verse 11,
The Savior. Bakit po magdudulot ng dakilang ng kagalakan ng Pasko? Because the Savior, sabi po ng Luke 2:11, the Savior ang tagapagligtas. Yes, the Messiah, the Lord, the Anointed One, ang anak ng Diyos na buhay ay bumaba. The Messiah, the Lord, has been born today in Bethlehem. Bethlehem means the house of God or the house of bread. The house of bread, the house of God. Ibig sabihin ng Bethlehem. The city of David. No? At hanggang ngayon, nadyan po yan sa Israel, malapit sa Jerusalem, the city of God, the city of David, ay doon po pinanganak ang Mesiyas, at ito po ay nagdulot ng kagalakan sa mga naunawaan po ito ng mga pastol ng tupa noong panahon yon. At ang aking pong dalangin ay patuloy po natin itong maunawaan na ang pinakadakilang kagalakan na pwede pong maranasan ng tao ay ang mapasa atin. Matanggap po natin ang pinakadakilang regalong ito ng Diyos. Ang kanyang anak sa ating buhay ay pastor. Kapatid, brother, papaano ba natin siya matatanggap? Nasa langit siya. Hanggang ngayon po, ang sabi ng Panginoon, sabi ng John chapter 1, verse 11 and 12, siya ay dumating sa sariling kanya, subalit hindi siya tinanggap ng sariling kanya, mga Israelita, kasi nga doon siya pinanganak sa bayan ni David sa Israel, hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Verse 12, John 1:12, subalit ang sino mang sa kanya ay tumanggap, ay binibigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos na makatuwid ang sasampalataya sa kanyang pangalan. Purihin ang Diyos. Tunay po na ang mga tao po tayong lahat ay binibigyan po ng Diyos ng pagkakataon. At pwede pong ang pagkakataon ay ngayon pong kapanahonang itong muli ng Pasko. Napakarami na pong Pasko na napakarami na pong Pasko na dumaan sa inyong buhay, sa ating buhay. Subalit ang aking pong tanong, natanggap na po ba natin ang pinakadakilang regalo na magbibigay at nagbibigay ng pinakadakilang kagalakan? Dakilang kagalakan dahil kapag ang Panginoong Hesus ay nasa atin, hindi po matatapos ang buhay natin sa buhay na ito. Sabi po ng Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya sa akin at sa iyo. Iniaalok niya ang Panginoong Hesus upang ang sino mang sa Kanya ibinigay ang bugtong na anak, o ang Panginoong Hesus upang ang sino mang sa Kanya ay sumampalataya ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So yun po ang dulot ng unang Pasko. Hindi lamang po sa buhay na ito, pwede pong kahit ang Panginoong Hesus ay nasa atin sa buhay na ito, pwede po tayo makaranas pa rin ng mga pagsubok. Huwag po nating sasabihin na nasa akin ang Panginoong Hesus, natanggap ko na siya sa aking buhay bilang Panginoon tagapagligtas, ay bed of process na lahat, wala nang pagsubok. Hindi po. Minsan nga ay lalo tayong sinusubok dahil ang ating sabi ng ni St. Peter ay susubukin ng ating pananalig, ang ating pananampalataya kung talagang ang Panginoong Hesus ay nasa ating puso, kung talagang ang regalo ng unang Pasko, ang Panginoong Hesus ay nasa ating buhay. Sinusubok po ang ating pananampalataya. Hindi naman ito pangmatagalan na ibig sabihin mula ngayon hanggang sa dumating ang Panginoong Hesus ay pagsubok na lang ng pagsubok. May mga example ng buhay. Subalit ang mahalaga, anumang pagsubok na dumating, kung kasama natin ang Mesiyas, ang sabi ng Panginoon, ay ako'y sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yun po ang nagbibigay ng kagalakan sa atin, sa anumang dumating, mga sakit karamdaman, dahil minsan talagang tinatamaan din tayo diyaan ng mga sakit karamdaman sa iba't ibang kadahilanan, hindi pag-iingat sa mga pagkain or gawa ng kaaway o sa anumang kadahilanan. Subalit ang Panginoon ay nananatiling sa atin na nagsasabi, ako'y laging sa inyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hindi lang noong unang tanggapin natin siya,
At ang pinakamaganda, mga magulang at mga kapatid, yung pong buhay na makakasama natin siya, magpasawalang hanggan. Yun po yung pinakamainam at pinakamabuti sa lahat. Sapagkat ang unang Pasko ay hindi po nagtatapos sa mundong ito. Ito ay magtatapos sa kawalang hanggan. At ang kawalang hanggan ay walang katapusan. Na makakasama natin ang Panginoon, ang ating mga mahal sa buhay na nauna sa atin, na lingkod sa Panginoon, kumilala sa Panginoon, tinubos ng Panginoon, tinanggap ang Kristo ng Pasko. Yun po ang nagdudulot sa atin ng kagalakan, kaginhawahan. At nawa, mga magulang, mga kapatid, kayo ho na nasa mga banig ng karamdaman, nasa mga panahon ng pagsubok, huwag po kayong mabalisa, huwag kayong matakot, sapagkat kung ang Kristo ng Pasko ay nasa inyo, siya po ay laging laan, abutin ang ating mga hinaing, ang ating mga pangangailangan, abutin ang ating buhay, at tayo po ay kanyang bigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya. Sa mga kapatiran naman na pinagpala, maging ng mga material na bagay, ang dulot po ng Pasko ay isang diwa nito ay pagkakaloob, pagbibigay. Baka po naman ang inyong mga ilang bahagi ng inyong ari-arian, kayamanan ay magamit ng Panginoon para po sa mga nangangailangan, nakapatiran, or para po sa lahat na magamit po ito upang maabot ang bawat isa ng mensahe ng Pasko. Kaya alam ko, marami po namang mga kapatiran na pinagpala, dahil sa inyong matapat na paglilingkod. At ang pagkapala pong iyan ay ipinagkaloob ng Diyos, hindi lamang sa inyong sarili, hindi lamang sa ating buhay, kundi para din po sa iba. Pwede rin po maiabot iyan, abot ng pag-ibig ngayong Pasko. Kung paanong tayo po'y inabot ng Panginoon nung tayo nakasadlak sa kasalanan, pwede rin po magamit ng Diyos ang ating kayamanan upang maabot din ang iba na nakasadlak sa kasalanan at mapalaya ngayong Pasko. Dahil isa po sa dulot ng Pasko ay yun nga po, hindi lang buhay na walang hanggan, buhay na ganap at kasiyasiya, kundi buhay na nakalaya sa kasalanan dahil sa unang Pasko. Salamat po sa bawat isa at nawa ang maikli lamang po na ating pinagnilay-nilayan ay nagbigay ng aral sa atin, mga kapatid. So tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami sama-sama magkakapatid na nananalangin na ngayon nga po ang Kapaskuhang ito na mas marami pang tao ang makakilala sa Mesiyas, sa tagapagligtas, na hindi po relihiyon, hindi samahan, kundi ang Kristo ng Pasko at tagapagligtas lamang, at siya ang aming kailangan sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, bagamat may mga samahan naman na ayos, relihiyon na maayos, subalit nananatiling ikaw, Panginoong Hesus, ang daan, ang katotohanan at ang buhay na dapat makilala ng sino man, at ikaw nga ang sentro ng unang Pasko. Salamat po. At ang mga kapatiran na sa banig ng karamdaman, ito ay aming sinasaway, anong masakit karamdaman na ito, na kayo ay magsibangon sa pangalan ng Panginoong Hesus. I claim your healing in the name of Jesus. You're healed by the stripe of the Lord Jesus Christ. And Lord, sa mga may suliranin, inaangkin namin ang karunungan, kaalaman na dumaloy sa bawat isang kasama ko na nanonood. Ang karunungan, kaalaman ay dumaloy, at ang kalutasan ng mga suliranin ay
mapaparam sapagat ikaw ang magbibigay ng katugunan. Salamat po Diyos at pagpalain ng bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Amen and amen. You are blessed. If you are in Christ, you are forever blessed. A very, very blessed Christmas to all of you.